Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Naku po, hindi pa pala tapos po mga kabida, no? Ito hong expose po ng 18 mga dating sundalo po, ano po mga kabida. Laban po dito sa mga personalidad po na mga recipient daw doon sa kanilang delivery po ng mga mali-malitang pera while sila po ay nagtrabaho po mga kabida dati, ano? Sa pangangalaga po ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano po, mga kabida bilang mga security aid. Alright? Meron parang part 2 eh. May second batch pa raw, ano, mga kabida, sabi po ni dating Congressman Mike Defensor. Okay? Now, ang matindi po dito, mas mabibigat daw ito kung expose po ng second batch kumpara po dito sa first batch daw, ano, mga kabida, ano po. Eto, babasahin ko lang po ito kung payag po ni Mike Defensor, ano. Sa kanya hong panayam po, mga kabida, sa 2x2, kasama ho si Jerry Baha at saka ito hong si Anthony Taberna po, ano, ng DZRH, mga kabida, ano po. Pagkakalam ko, meron pa talagang sinasabing second batch. Ang pagkakalam ko, batay sa mga pag-uusap namin ni Attorney Levy, maaari nga daw lumabas lahat. As of 3 days ago, malalim kasi, naggagalawan yung mga tao. Mga pagtatawag, mga messages sa mga sundalo na sabihin natin, pinapatras o pinapatigil doon sa kanilang mga sasabihin. Ayun, so may pressure po dito sa mga witnesses po, ano, mga kabida. Okay, pero depende po 'yan kung magpapadala ho sila sa pressure, okay? Kung aatras po sila o tatayo po sila dito sa kanilang mga sinasabi po, ano, mga kabida, ano po. Pero I guess mga matatapang ito ano, mga kabida. So tatayuan talaga nila ito kung kanilang mga sinasabi po, ano. Pero dito sa second batch na sinabi po ni Mike Defensor, kabang-abang po ito, ano, mga kabida, ano po. Okay? Kung maalala po ninyo, sa press conference na ginawa po, kasama ito kong si Attorney Levy Baligod po, ano, mga kabida. Ang tapang po nitong mga taong ito, ano, hindi po nagtakip po ng mukha. Unlike sa mga previous na mga expose po mga kabida, nakatakip po yung mukha po ng mga nag-expose, ano, ng mga irregularities po, ano, mga kabida. Pero dito, ang tapang po parang hindi ho natatakot po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Meaning, kampante po sila dun sa kanilang mga ebidensya. I guess, meron po silang hawak na mga ebidensya po, mga kabida, ano po. Kaya, itong mga taong ito, matapang pong tinayuan po yung kanilang mga nalalaman. Alright? At in-expose, mga kabida, ano po. No? Okay? So, since dito sa first batch, okay, ang dami hong mga personalidad po na nabanggit, ano, meron pong 21 mga kongresista at I think 5 ata yung mga senador dito, ano, mga kabida, ano po. Okay? Ang bigat na doon, ano, mga kabida. How much more dito ko sa second batch? Kaabang-abang po ito, ano. Hindi natin alam kung ito ba ay mga sundalo pa rin o dating sundalo po, ano, mga kabida, o ibang mga personalidad po. Kasi hindi naman po binanggit ni Mike Defensor kung sino-sino itong second batch na ito o kabilang sa second batch na ito, ano, mga kabida. Basta gusto daw nila sila lahat daw, ano, ang lalabas. Baka hinati po ito, ano, mga kabida, kaya nagkaroon po ng first at saka second batch po, ano. So, abangan po natin to, ang possible na pasabog nitong second batch, mga kabida, ng mga personalidad. Hindi po natin check sa ngayon kung mga sundalo pa rin to, mga dating sundalo o mga civilian po ito, ano, mga kabida. Basta ang check lang dito, meron po silang sikreto na hindi po natin alam. Okay? Sikreto, mga kabida, na posibleng magpapayanig sa buong bansa. Dito pa lang sa expose po ng mga dating sundalo, yumanig na po ito, ano, sa mga personalidad po, ano, mga kabida. How much more ito kung pangalawang batch. Alright? So, eto, kabang-abang po talaga.
mga kabida, ano po. Okay? Baka dito na po magagalit po yung mga tao po na talagang meron pong ginawa po noong panahon po, ano, mga kabida, kung saan po ay nasa kapangyarihan po ito hong si Zaldico. Hindi kasi imposible ito, ano, dahil unang-una po, mismo si Zaldico, mga kabida, kinumpirma po niya na meron pong maletang dineliver po ito hong kanyang mga tauhan. Okay, sa kanyang video po, mga kabida, kinumpirma po ni Zaldico, ano, yung sinabi po ni Gutesa, ano. Okay, actually nag-ugat ito lahat kay Gutesa eh. Tapos sinuportahan po ni Zaldico, ano, mga kabida. Tapos eto ngayon, okay, pangatlong beses po na meron pong nagkumpirma, mga kabida, doon sa sinabi po ni Gutesa. Kaso lang po ay hindi po ito binigyan ng bigat. Ito hong sinabi po ni Gutesa. Sa halip po ay hinanapan po ng butas. Yung kanyang affidavit po, ang ginawang, kumbaga, butas para lang po masira yung kanyang kredibilidad po, ano? Mga kabida, ano po? Okay, pati itong si Zaldico ay hindi po pinaniniwalaan po eh. Kasi walang probative value daw yung kanyang statement po, ano? Mga kabida, so, kung hindi po pinaniniwalaan po si Gutesa, si Zaldico, ito kayang mga sundalong ito, ayaw din nilang paniniwalaan po ito. 18 mga dating sundalo po ito, ano, mga kabida. Sabi nga ng ilang mga abogado, mahirap daw tibagin ito hong statement po ng mga sundalong ito eh. Kaya nga ngayon, problemado daw ito hong nasa administrasyon kung paano po nila tibagin ito hong aligasyon po, ano, mga kabida. Alright? Kaya napansin po ninyo, puro na lang po denial. Itong mga nasangkot po na mga personalidad, puro denial. Actually, ang dali lang po mag-deny eh. Pinakasimpleng bagay po yon ang mag-deny. Pero to substantiate dun ho sa kanilang denial po, ibang usapan po yon, mga kabida. Alright? So, kabang-abang ito, very exciting. Yung sinasabi po ni Mike Defensor, mga kabida, na second batch. Alright? At sana po, itong mga testigong ito ay hindi po masisindak, mga kabida. Gaya na sinabi po ni Mike Defensor, meron na raw kumausap sa kanila at pinatitigil daw sila, mga kabida, sa kanilang gustong gawin, ano, na sabihin po kung ano po yung nalalaman po nila, ano. So meaning may pressure na po at sana hindi po bibigay ito hong mga taong ito. At panininigan po nila, mga kabida, yung kanila hong nalalaman po. Anyway, para sa bayan man po ito, ano, hindi po para sa sarili po nila, mga kabida, no? Kilalang kilala po natin itong mga Marines. Yung mga Marines po, matatapang po ito, ano? Hindi po ito aatras po sa laban. Kahit po nangangahulugan po ito ng kanilang buhay po, mga kabida, ano? Okay? So umaasa po tayo dito sa mga Marines na hindi po aatras po. Okay? At sasabihin po nila kung ano po yung nalalaman po nila. Anyway, mayroon na pong inihain po na resolution dyan po sa Senado po, ano? Ito kong si Senator Amy Marcos, mga kabida, na magsasagawa po ng investigasyon. Ito kong Senate. Alright? Pero mas pabor ako, mga kabida, kung hindi blue ribbon po ang hahawak po dito, ano? Kasi may hindi magandang impression po, ano? Itong Senate Blue Ribbon Committee, ano po, mga kabida. Ibang komite pwede. Okay, pero itong Blue Ribbon, malabo po. Okay? So, abangan po natin yung possible investigation po ng Senate, ano, patungkol dito sa expose po ng mga dating sundalo po, mga kabida. Kasi mabigat po ito eh. Hindi po pwedeng hayaan na lang po natin to, ano, mga kabida, kasi unang-una, malaking pera po ang involved po dito. Almost 1 trillion pesos po. Okay, pangalawa po, mga politiko po ang idinawit po dito, mga kabida. Ang pinakamabigat na nakita ko dito, ano, sa expose, yung ICC issue, ano. Kasi unang-una po, may patakaran po ang Marcos administration after tayo po ay umalis po sa ICC, ano, na hindi na raw sila makikipag-cooperate po sa International Criminal Court, ano. Subalit ang ginawa po, mga kabida, palihim. Kung pakikinggan natin yung expose po ng mga dating sundalo,
meron dong inilaan na $2 million para dito sa mga investigador na dumating po ng bansa noong 2023. Patunay po yon, mga kabida, na hinayaan po ng gobyerno na makapasok dito sa Pilipinas itong mga investigador po ng International Criminal Court, ano? Okay, despite tayo po ay hindi na po miyembro, ano, mga kabida. See? Isang pagtatraidor ba yon, mga kabida, na maituturing yung ginawa po ng gobyerno, ano? Okay? So, yun yung mga bagay na dapat nating malaman po, mga kabida, sa investigasyong na gagawin po, mga kabida, ng Senado, ano? So, hopefully, aaprubahan po ito ng Senate leadership, kasi kung hindi po ito aaprubahan po nila, mga kabida, baka magduda po ang tao po, ano? Kasi alam naman po natin na meron pong 5 mga senador po na isinangkot din dito sa expose po ng mga sundalong ito, ano, mga kabida, na nakatanggap daw ng mga mali-malitang pera po. Alright? So, abangan po natin yan, mga kabida, para po sa inyo. Ano po ang inyong opinion at pananaw po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber, shine channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.